Ang pamagat po ng pag-uusapan natin ngayon ay pagtuklas ng iyong spiritual na kaloob. Ito po yung part 3 na ha. At ang mga layunin po ng ating pag-aaralan ngayon ay una, alamin ang mga kahimahimalang kaloob. Ang ikalawa, unawain ang kahalagahan ng iyong kaugnayan sa banal na spirito. At ang ikatlo po ay tanggapin ang hamon at matapang na gamitin ang iyong mga kaloob. Ang mga uri po ng mga kaloob na atin pong pinag-aralan ay may kaugnayan sa una, yung pamumuno sa church o katawan po ni Kristo. Ang ikalawa pong grupo ay para sa mga mananampalataya na magpakita at magbigay ng praktikal na paglilingkod sa kapwa. Ang pag-aaralan naman po natin ngayong gabi ay may kaugnayan sa mga kaloob na mangyayari lamang sa pamamagitan po ng supernatural o kahima-himala. Ang mga kaloob po na ito ay nangangailangan ng pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa isang nilalang. Kung wala ang kapangyarihan ng banal na spirito, imposible na mga kaloob na ito ay magamit. So dito pa lang makikita na po natin ang kahalagahan ng Holy Spirit. Basahin po natin ang nakasulat sa unang Korinto, kabanatang 12, mga talatang 7 hanggang 11. Makinig kayong mabuti. Ibinigay sa bawat isa ang kapahayagan ng Espiritu para sa kapakinabangan. Ito ay sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu, sa isa ay ibinigay ang salita ng karunungan, sa isa ay ibinigay ang salita ng kaalaman sa pamamagitan ng iisang Espiritu, sa iba ay ibinigay ang pananampalataya at sa iba ay kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa isa naman ay ibinigay ang paggawa ng mga himala at sa isa ay ang pagpapahayag. Sa isa ay binigay ang pagkilala sa mga spirito at sa iba naman ay iba't ibang uri ng wika. Sa iba naman ay ang pagpapaliwanag sa mga wika. Gayunman, ang isa at siya ring espiritu ang gumagawa sa lahat ng mga bagay nito. Ibinabahagi niya ito sa bawat isa ayon sa kanyang kalooban. Ngayon atin pong basahin ang nakasulat naman sa aklat po ng Hebreo, kabanatang 2, mga talatang 3 at 4. Kung gayon, papaano tayo makakatakas kung pinabayaan natin ang gayong napakadakilang kaligtasan? Ang Panginoon mismo ang unang nagsalita patungkol dito at pinagtibay ito sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Ang Diyos din naman ang nagbigay ng Kanyang patuto sa pamamagitan ng mga tanda, mga kamangha-manghang gawa, iba't ibang himala at gayon din ng mga kaloob na mula sa banal na spirito ayon sa Kanyang kalooban. Bagaman po ang mga kaloob ay nagmula sa nag-iisang kahimahimalang pinanggagalingan, ang Diyos, ang banal na spirito, ang iyong kaloob naman ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng hayagang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ang mga kaloob na ito ay maaaring ituring na kahimahimalang kaloob. Gayunman, kailangang mabigyan ng babala ang may ganitong kaloob na hindi nila dapat ituring na mas nakahihigit sila kaysa sa ibang mananampalataya. Maaaring ang mga kaloob ay magpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, subalit ang taong pinagkalooban nito ay nananatili pa rin isang karaniwang instrumento ng Diyos. So wala tayong dapat ipagmalaki, kapatid. Magpasalamat tayo kung tayo po'y nagkaroon ng iba't ibang kaloob na bigay ng Holy Spirit. So narito po ngayon ang mga kahimahimalang kaloob. Isa-isahin natin yung binasa natin kanina. Ang una po, salita ng karunungan. Ang pagkakaroon ng salita ng karunungan ay ang pagkakaroon ng kakayahang gumawa ng pagpapasya ayon sa kaalaman. Ito ang karunungan ng Diyos na ibinibigay sa tumanggap ng kaloob. Pinahintulutan ito na ang taong ito ay magkaroon ng kahimahimalang kaalaman tungkol sa isang kalagayan. Sa paghahayag ng banal na spirito, sa ilang mananampalataya, nagagawa nilang mabatid ang kalooban ng Diyos sa mga mahihirap na suliranin. Ang ikalawa po, salita ng kaalaman. Ang banal na spirito ay nagbibigay po ng kakayahan sa ilang tao na makakuha ng information na hindi nila pinag-aralan. Ito ay nangangahulugan na hindi nalalaman ng mga taong ito ang information hanggang sa ang banal na spirito ang magpahayag nito sa kanila. Ipinakita ni Jesus ang kaloob nito noong kanyang sabihin sa babaeng Samaritana ang kanyang kalagayan o yung kanyang estado sa kinakasamang lalaki. Ang ganito pong information ay hindi mahayag maliban pong ibigay ng Holy Spirit. Ang ikatlo po, pananampalataya. Kadalasan po, ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala, na i-interchange po.
Ngunit ang kaloob na pananampalataya ay higit pa sa pangkaraniwang pananampalataya. Ito ay isang paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng mga imposible. Ang mga taong pinagkakalooban ng pananampalataya ng banal na spirito ay nagpapatuloy kahit na napakahirap ng situation, habang kanilang inaasahan na gagawa ng himala ang Diyos. Ang ikaapat po, pagpapagaling. Ayon po sa kapangyarihan ng Holy Spirit, may mga tao na kinakasihan ng Diyos na magpagaling ng ibang tao. Kapag sila'y nananalangin sa kanila o kaya na may nagpapatong ng kamay sa kanila, ang kaloob ng pagpapagaling ay nahahayag sa mga taong ito. Ang batayan po ng pagpapagaling ay ang paghihirap at pagkamatay ni Jesus sa cross, ayon po sa pagpapatotoo ng Bible. Basahin po natin ang nakasulat sa unang Pedro, kabanatang 2, talatang 24. Nakasulat po, dinala niya sa kanyang sariling katawan ang ating mga kasalanan sa ibabaw ng kahoy upang tayo ay namatay sa kasalanan, ay maging buhay sa katwiran, at dahil sa kanyang sugat kayo ay gumaling. By His wounds, we are healed. Ang ikalima naman po, paggawa ng mga himala. Ang ilan ay ginagamit ng Holy Spirit upang gumawa po ng mga himala, the miraculous. Sa pamamagitan po nila, ang mga kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos ay nahahayag. Ang kaloob na paggawa ng mga himala ay madalas na nagagamit upang ang mga tao ay lumapit sa Diyos para maniwala. Ang ikaanim po, pagkilala sa mga spirito, discerning of the spirits. Ang ibig pong sabihin ng pagkilala ay pagtingin na nakakatagos. Dinadala nito ang idea ng pagbuo ng decision batay doon sa nakita. Ang pagkilala sa mga spirito ay isang natatanging abilidad na ibinigay po ng Holy Spirit para makilala ang uri ng spiritong nag-uudyok sa isang tao para magsalita o kumilos. Ito ay may kaugnayan ng pagkilala kung ang mga kilos, saloobin o idea ay nanggaling sa Diyos o ayon sa tao o ito ay sa dyablo. Now, ang ikapito naman po ay iba't ibang uri ng wika at pagpapaliwanag sa mga wika. Ito naman po yung ability na ibinibigay sa mananampalataya kung saan siya ay nagsasalita ng wikang hindi niya napag-aralan. Ang pagsasalita po sa iba't ibang wika o yung speaking in tongues ay nagpapalakas sa gumagamit nito at nagpapalakas din po sa katawan ni Kristo. Sa isang banda, ang pagpapaliwanag sa mga wika ay isa ring ability na nagbibigay po ng kahulugan sa sinasabi sa iba't ibang wika. So may nag-i-interpret. Okay? Now, tandaan natin ito mabuti, kapatid. Ikaw ay binigyan ng banal na spirito ng kamangha-manghang kakayahan. So dapat magpasalamat ka sa katotohanan ang banal na spirito ay nagpakita ng kanyang kaloob sa iyo para mapalakas ang katawan ni Kristo o ang church. At gayon din naman para sa pagpapalakas sa iyo ng personal. Ikalawa, ang banal na spirito ay maaaring gumawa ng mga kamanghamanghang bagay sa pamamagitan mo. Praise God. Kung wala ang Diyos, hindi ka magkakaroon at makakagamit ng mga kaloob. Bilang tao, ikaw ay limitado, kagaya ko. Kaya nga kailangan mong makipagtulungan sa Holy Spirit para magamit ang kaloob. Kailangan ikaw ay mabigyan ng kapangyarihan. Kaya nga napakahalaga ang iyong ugnayan sa Kanya upang maunawaan mo ang paggabay at turo niya. Kung ikaw ay nakahanda, maaari mong magamit ang iyong kaloob sa tuwinang ito ay kakailanganin mo. Isa pa, ang iyong kaloob ay nararapat lamang na maging balanse ng iyong pagkatao. Madalas, ang pagkakaroon ng kapangyarihan o kaya ay kamanghamanghang kaloob ay maaaring pagmulan ng kayabangan o pagmamalaki. Dahilan sa ang ilan ay nakakagawa ng mga bagay na higit pa sa normal at pangkaraniwan, nakakagawian po nila na magmalaki tungkol sa kanilang mga kaloob at kakayahan. Ang tingin nila sa kanilang mga sarili spiritual giants na. Okay? Now, kaya nga nararapat na maging balanse ang iyong kaloob sa iyong pagkatao. Sa pamamagitan ng mga kaloob, ang kapangyarihan ng Diyos ay nahahayag. Subalit, sa iyong pag-uugali, ang katangian ni Kristo ay dapat makita. Laging tandaan na gayahin si Kristo na makapangyarihan ngunit mapagpakumbaba at napakabuti ng pag-uugali. Marami po yung napapahamak kasi anointed nga po pero yung karakter, nandoon yung kayabangan. Ang tingin nila sa sarili nila, mas spiritually mature sila sa iba. Kaya pinapasok sila ng pride.
Tandaan mo rin itong mabuti, huwag mong itataas ang iyong sarili. Delikado yan. Ang mga kaloob ay hindi naman iyo. Ito ay ibinigay lamang ng Diyos sa iyo. Kung wala ang Diyos na siyang nagbigay, siguradong wala kang kaloob na magagamit. Maliban pa dito, ang mga kaloob ay ibinigay para sa ikatatatag ng church. Hindi talaga ikaw ang nagtatama sa paggamit ng iyong kaloob, kundi ang iyong kapwa na nangangailangan ng hipo ng Diyos. Maingat mong ibalik ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos sa tuwing ginagamit mo ang iyong kaloob. Lahat ng glory ay dapat lamang itaas, ibalik sa Panginoon. So narito po ang ilang praktikal na hakbang. Ang una po, pagyamanin ang iyong kaugnayan sa banal na spirito. Ang kaloob ay magagamit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na spirito sa ating pong buhay. Ikalawa, kilalanin at intindihin mo ang pangunguna ng banal na spirito sa lahat ng panahon. So kapag ikaw ay nakikipag-usap sa isang tao, maging bukas ka sa possibility na ikay pangunahan ng Holy Spirit para makapaglingkod ka sa taong ito. Manalangin ka sa iyong puso na ikaw ay tulungan ng Holy Spirit para magamit ang iyong kaloob at mapalakas ang taong ito. Ikatlo po, palawakin ang iyong pananampalataya at maghanap ka ng isang tao na maaari mong paglingkuran. Maaring asawa mo yan, o maaring anak mo, maaring tatay mo o nanay mo, o maaring close friend mo. Now, sa maraming pagkakataon, ang kaloob ay mahayag kapag may pangangailangan. Hindi mo kailangang puwersahin ang paggamit nito sapagkat ito'y dadaloy na lang sa iyo. Kung may sakit, huwag kang matakot na ipag-pray ang taong ito at ipatong ang iyong kamay sa kanya. Kahit na ikay walang kaloob ng pagpapagaling, ang iyong prayer ay tiyak na makapagbibigay ng lakas ng loob sa taong may sakit. Maghanap ka ng taong may pangangailangan. Maging matapang ka at paglingkuran ng taong ito sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Huwag mo rin kaligtaang ibahagi sa iba ang iyong natutunan. Okay? Nawa po may natutunan po tayo sa ating ginawang pag-aaral ha. Tayo po ay mag-pray na, mga kapatid. Yes, Lord, dearest God and Heavenly Father, once again, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Ganon din sa iyong Holy Spirit na siya pong nagtuturo sa amin at ang dalangin nga po namin ay tumimo sa aming mga puso't isipan ang aming pong ginawang pag-aaral. Salamat po o Diyos sa mga kaloob na binigay mo sa amin. At ang dalangin nga po namin, magamit po namin ito just to glorify your name. Kami po ay maibaba, ikaw lamang maitaas. Makapaglingkod kami sa aming kapwa, especially to those who belong to the faith, my Lord, yung mga kapatid namin sa pananampalataya. Lord, tulungan mo po kami para ma-exercise namin ang mga kaloob na kaloob mo sa amin. Ito po yung ma-discover namin in the first place, my God, upang kami nga po ay maging kagamit-gamit po sa iyo pong kaharian, sa iyo pong ubasan. Salamat po ng maraming marami sa pagsama mo sa amin. Dalangin namin na nakaranas ng kalakasan, Panginoon, ng pananampalataya ang mga kapatid na nariritong nakikinig ngayon. At Lord, sa amin pong maikling pag-meeting, ikaw pa rin po ang siyang manguna at gumabay po sa amin. Maging bukas nawa kami, Panginoon, sa anumang pag-uusapan namin. Muli, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba at pasasalamat at parangal sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Glory to God. Maraming salamat po mga kapatid. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor June, for that message sa ating discipleship training for tonight. And gusto ko lang batiin yung ating mga kaibigan at mga kapamilya na nandito sa live. Hello po, Mami Belia Tenorio. Thanks for joining us po. And of course, my BFF, Ofelia Rosal. Kamusta, Kabsat? And Sister Magandang gabi po. Terry. Yes, tapos si Sister Marge sa Cavite, nandito rin kasama Wow, praise natin. God. Sister Hello March. po. Sister Salvacion at si Sister Susan Cabreros. Yan. Salamat Magandang gabi po. po. Sila po Magandang laging gabi. present. Magandang Amen. gabi po. Oo Thanks nga. for joining us. EJ Baez. Yan. Yun pong taga Batangas. Ano po? EJ, Sister Praise Orlin, God, meron yung Donsil. kapahan. Punta na po tayo, yung mga taga Batangas doon sa ating GC. Anong pangalan, Ano yan? GC? Firm Adults? Midweek and Hmm. Discipleship So, naligaw GC. na naman Doon ako. po Sorry. tayo. Ano po? Okay, so thanks for joining us again. Nandito rin sa live, of course, sila Pastora Dulce, Sister Mel, si Kuya Rix, ayan, at si Kuya Donsil, Sister Orlin, si Parang Ate di ko Charis, si makita. Ate Chinea. Wala pa yata rito. Nandito.
nandito sila, nakikita ko Saan? sila at naka-screenshot naman. Saan yun? Dun sa ating live, dito sa live natin, sa firm. Ayan. So, once Hmm. again, thank you very much, BFF. Thanks for joining. Ayan. Thank you. Thank you po, Mami Bell. Yeah, Tenorio. Ayan. Wow, Ayan. Thanks for joining. taga-Aparia na. Ayan. And Brother Fred, yan, Sister Marge. At yun, palagi nga nandito yung mga sila Sister Salvacion at Sister Susan. Ayan po. So, ayan po. Babay na po ulit dyan. See you again next week and see you See tomorrow you. sa ating Sunday service. 9:30 po sa umaga and 2:30 po sa hapon. Babay na po. God bless. God bless po. Have a happy weekend. Magandang gabi po, mga kapatid. Very good. Sir Belva. Bukas, huwag kayong makakalimot ha. Family Day bukas.